Namalayan. At di naglaon nga ay iba't ibang grupo na ang nagsulputan upang makipagkompetisyon sa isa't isa. Aniya pa, nasa 3,500 piso hanggang 4,000 piso ang halaga ng mga airsoft gun. Samantalang nasa 4 hanggang 5,000 piso ang halaga ng mga accessories nito, gaya na lamang ng airsoft gears at mask. Bagamat kinakailangan ng masusing pag-alam sa mga taktika nito at depensa ng laro, tulad ng sakit na dala ng tama ng bala nito o ang tinatawag na pellet, benepisyo naman ng larong airsoft na mabuo ang samahan, pakikipagkaibigan at pagiging totoong tao. Sabi nga nila, para daw kami nagbabata-bataan. Sabi naman ng iba, toys for the big boys. Pero itong larong airsoft, dito nabuo yung mga pakikipagkaibigan sa iba't ibang tao. Mga hindi naman namin sila kakilala. Ayun, lumawak ang aming koneksyon at pakikisalamuha sa mga tao. Pag ikay naglalaro ng airsoft at ikaw ay tinatamaan, nabibuild yung pagiging honest mo sa laro. Samantala dito sa lungsod ng Calapan, 3 grupong aktibong nakikipagkompetensya sa larong airsoft, ang Palag Incorporated, Luz Cannon at Proud Airsoft Club of Ormeco. Susunod, Lieutenant Colonel Wilber Mamawag, itinalagang bagong battalion commander ng 4th Infantry Battalion. Yan at iba pa ang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. I want my beating back. Let's go. Zor. On HD LCD Sanyo. Build your home in the new city, Savannah Neo Calapan, a community with modern space planning for single detached and townhouse with floor area of 45 square meters and lot area of 45 square meters, 2-bedroom units. Affordable price package of 875,000 pesos for only 4,990 pesos monthly amortization through Pag-ibig. Other financing available through in-house and banks. Fronting the Filipiniana Hotel, Savannah Neo Calapan is walking distance to Regional Mall, which features Robinson's Retail Group anchored tenant, 2 cinemas with 150 seating capacity, children's play area, regional government center, IT zone, Eco Park, among others. Ongoing housing construction with several units ready for turnover. Grand opening of Savannah Regional Mall on December 2010. For particulars, call Marketing Management, RGV Real Estate Center Incorporated, 286-7527. 286-7567. Owner-Developer, Savannah Neo Calapan Development Corporation. Model units available for viewing or log on to www.rgvcenter.com. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, matapos ang mahigit 3 buwang panunungkulan bilang officer in charge ng 4th Infantry Battalion, formal nang inilipat kay Colonel Johnny Macañas ang pamumuno sa naturang batalyon sa bagong commanding officer nito na si Lieutenant Colonel Wilber Mamawag. Isinagawa ang turnover ceremony kahapon, ika-5 ng buwang kasalukuyan sa kanilang headquarters sa Barangay Wasig, Bayan ng Mansalay. Panauhing pandangal sa naturang seremonya si 2nd Infantry Division Commander Major General George V. Segovia, kung saan kasama niyang dumating sakay ng chopper si 3rd Infantry Brigade Commander Colonel Carlos Kita. Binigyan naman ng parangal si Colonel Johnny Macañas bilang pagkilala sa lahat ng kanyang accomplishments bilang OIC mula noong ika-16 ng Marso, 10 araw matapos ang madugong engkwentro sa pagitan ng mga militar at ng mga rebelde sa Barangay Panaytayan ng naturang bayan noong ika-6 ng Marso, kung saan 11 sundalo ang nasawi. Pasasalamat naman ang naging mensahe niya sa lahat ng naging katuwang niya upang maayos na pamahalaan ang 4th Infantry Battalion. Let me thank our division commander and our brigade commander
for their trust and confidence when they installed me as OIC of this unit after the fateful incident last March 6. Sir, I have done my best and I hope I have satisfied some of your expectations. I am very proud to be a part of this Scorpion Battalion kahit 3.5 months lang. Marami akong masasayang alaala at isa nito, hindi ko makalimutan, babaunin ko pagpunta ko sa brigade si Sergeant Padayhag. Where are you now, Sergeant Padayhag? Baunin ko ang alaala na ni minsan hindi ka nanalo sa basketball game sa akin. So, Colonel Mamawag, the ball is now in your hands. Take care of our unit. God bless us all. Samantala, matapang namang tinanggap ni Lieutenant Colonel Mamawag ang hamon ng maayos na pamumuno sa 4th Infantry Brigade, lalo't higit sa mga operasyon nito laban sa problema ng insurgency sa lalawigan. I take this change of command with pride and honesty. Proud to become part of Team 4th IB. As part of Team 203rd of the bigger Team 2ID. I am aware of the responsibility that goes with this assumption and I accept it, sir. Sir, I will do my job. Samantala, sa panayam naman ng Newsline team sa kanya, sinabi niya na ipagpapatuloy niya ang nasimula ng 4th Infantry Brigade, lalong higit ang pakikipag-ugnayan sa mga LGUs, religious sector at sa mga mamamayan at hiling niya ang pagtutulungan ng lahat upang tuluyan ng maresolba ang problema sa peace and order sa lalawigan dulot ng mga makakaliwang grupo. Ipagpatuloy ko yung mga nasimulan na dati ng 4th Infantry Battalion. Yung pagkikipag-partner sa mga LGUs natin, local government officials, mga mayors, mga barangay captains. Kasama na rin yung ibang sektor tulad ng mga religious sector, mga people's organization, mga NGOs na ang tungo nila ay matulungan yung mga komunidad, lalo na yung mga mahihirap. So wala kasing kulalo yung partnership namin kasama ang mga LGUs at saka mga ahensya na katulong natin. Naniniwala kasi ako sa pagsama-sama sa mga proyekto kasi pareho lang naman ang intensyon natin na tulungan yung mga naghihirap ng mga komunidad. Si Lieutenant Colonel Mamawag ay mula sa 4th Infantry Division sa Agusan del Sur at nagsilbi siya sa iba't ibang posisyon dito kabilang na ang pagiging platoon leader at company commander. Samantala, sa pagunita ng ika-4 na buwang anibersaryo ng pagkakasawi ng 11 kasundaluhan ng 203rd Infantry Brigade sa naganap na engkwentros noong ika-6 ng Marso taong kasalukuyan sa Barangay Panaytayan, Bayan ng Mansalay, hindi na iwasan ni 2nd Infantry Division Commander Major General George P. Segovia na magpahayag ng lungkot at panghihinayang hinggil sa nasabing insidente. Ganun pa man, ayon sa kanya, ang malagim na insidenteng ito ay nagdulot din ng maganda dahilan sa lalong lumakas ang pakikipag-ugnayan ng kasundaluhan sa lokal na pamahalaan at lalo pa nilang pinaigting ang kanilang hangarin na makatulong sa mga mamamayan. Fortunately, namatayan tayo dito sa Mansalay. Ngunit doon sa lugar mismo na kung saan nangyari yung ambush na yan, nang may namatay na 11, ay nagbunga rin ng magagandang bagay, ano? Lumakas ang ugnayan ng local government ng 4th Infantry Battalion at saka ng mga mamamayan. Ngayon ay nagtutulungan na sila sapagkat pare-pareho nilang hindi nais na maulit yung malagim na yugto ng kasaysayan nila, no? Para hindi naman mawala ng saysay yung sakripisyo nila, yung kabayanihan na ginawa nila.